Grabe na yung chismis dito sa amin mga kamarites. Lumaganap na yung chismis dito na ako daw nakasaksak dito sa area namin. So yun, kinabahan tuloy tayo kasi kahit nasaan ako magpunta, bumili lang ako dito ng asin, toyo, suka. Pinagchichismisan na ako mga kamarites. Sinasabi nila na nakapatay ako ng masamang tao. Mananawagan tayo kay Commander Butakal na sana ay magbago na kayo kasi hindi pa huli ang lahat. 2026 na, magbago na kayo. Pwede naman kayong bumuo ng pamilya dito sa baba ng bundok or dito sa probinsya. Pwede naman kayong bumaba, mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng pamilya para maging happy yung buhay nyo. So yan tayo mga kamarites, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kamarites. Morning chikahan tayo ngayon mga kamarites kasi napaka-critical ng area namin dito ngayon mga kamarites. May sasabihin ako ngayon sa inyo mga kamarites, and sadly mga kamarites, yung kasamahan pala ni Adrian mga kamarites, syempre yung kasamahan nila nasaksak natin at 50-50 pa din doon sa hospital mga kamarites. So syempre ikaw nakasamahan ni Adrian, anong gagawin mo? So syempre ano ba yung gusto mong gawin sa buhay, diba? Gumanti. So yun yung nangyari kagabi mga kamarites. Gusto siguro na gumanti ng mga kasamahan ni Adrian mga kamarites. May pumunta dito kagabi mga kamarites, nakamotor, at saka isa lang din ulit yung bumaba mga kamarites. Yun yung nakita ko lang sa video kasi yung dalawa umalis, parang hinatid lang yung isa, para yung isa mga kamarites, yung nakabonet ng itim at saka naka white na t-shirt, yun yung magmamasi dito, iniwan lang ba kung baga. So all in all, tatlo sila dito mga kamarites na lumusob dito sa bahay ko. Tulog na kasi yung mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay mga kamarites nag-aaway. Peaceful na sila, wala nang pag-aaway. Kaya siguro yung nakamotor, tatlo sila. Yung isa, iniwan nila dito sa harap ng gate namin. So yun, totoo yan mga kamarites. Grabe na yung chismis dito sa amin mga kamarites. Lumaganap na yung chismis dito na ako daw nakasaksak dito sa area namin. So yun, kinabahan tuloy tayo kasi kahit nasaan ako magpunta, bumili lang ako dito ng asin, toyo, suka. Pinagchichismisan na ako mga kamarites. Sinasabi nila na nakapatay ako ng masamang tao. So yun, sinabi ko din naman sa kanila mga kamarites na dapat lang siya nasaksakin kasi nagmamanman siya dito sa buong paligid ng bahay ni Kuya Bad's Adventure. So yun, sinabi ko sa kanila mga kamarites, doon sa kapitbahay namin na mas malapit dito. May tindahan kasi dyan sa unahan pagkalabas dito. Sinabi ko, alas 6 ng gabi, magsarado ka na ng tindahan mo ate kasi ilulusob nila yung mga bahay na may mga tinda, may mga paninda. Kasi kami dito may paninda tayo, meron tayong paninda na soft drinks, pagkain like mga junk foods, ganun, pagkain para sa mga bata, mga chocolates, candies, ganun. Nilulusob nila yung mga bahay para magnakaw ng mga pagkain, yung mga kamarites. So nagpapasalamat yung taga dyan sa may tindahan sa highway mga kamarites na pinagsabihan ko siya na nilusob kami ng mga bandido ate, kaya sa tuwing alas 6 magsarado ka na ng tindahan mo. So yun, laking pasalamat niya mga kamarites na naalarma siya, naging aware siya na yung bandido hindi lang sila pumapatay ng tao,
nagnanakaw din sila ng mga pagkain para makasurvive sila doon sa bundok. Kasi nga, biruin mo mga kamarites, ilang buwan sila doon sa bukid. Tapos, walang pagkain doon, walang dilata, walang noodles, walang mga soft drinks ba kung ganun. So, imagine mo mga kamarites, imagine nyo ha, bumababa yan sila, para yan silang mga NPA. Kasi yung mga NPA, kapag yung tindahan hindi nagbibigay ng pera ba or pagkain, sinusunog nila mga kamarites. So yung mga bandido mga kamarites, in order na makasurvive sila mga kamarites, ay nagnanakaw din yan sila ng mga pagkain besides sa mga pinag-uutos sa kanila ng mga commander. Kunwari, sinasabi ni Commander Butakal na yung mga kasamahan ni Commander Adrian, bumaba kayo dito sa bundok para lusubin yung mga asawa ng mga hunters. Isa yun sa mga goals ng mga bandido mga kamarites, yung lumusod sa bahay at magnakaw ng mga pagkain. Kasi kapag nakapagnakaw na yan sila ng pagkain or even gasolina, yun, mahal yung gasolina ngayon mga kamarites. So comment down below mga kamarites kung mahal ngayon yung gasolina sa inyo. O yun, gasolina, pagkain, yun yung mga basic essentials na kailangan nila dun sa bundok. Kaya yun yung mga bagay na dapat nilang makuha or manakaw dito sa syudad or dito sa probinsya namin, para pag akyat nila pabalik ng bundok, may makain sila, may magamit sila na gasolina sa motor. Kaya kung naalala nyo, nagmumotor yung mga bandido para mas mapadali yung pagdala ng mga gamit. Syempre, nagnanakaw sila ng gasolina. So yun, kung magnakaw sila ng gasolina, syempre magdala sila ng motor. Kasi may mga tindahan kasi dito mga kamarites na nagre-refill ng mga gasolina. Nagbebenta ba? Gamit lang yung tawag na to, yung bote ng soft drinks. Yun yung nilalagyan, kung familiar kayo dyan mga kamarites. Sa highway lang yan sila nagbebenta ng mga gasolina. May green, may pula. Yun yung mga ninanakaw nila. Hindi naman sila nagnanakaw doon sa gasoline station kasi syempre may bayad yun. Kaya sila dito pumupunta sa mga liblib na area, katulad dito sa amin. Katulad ng dito sa lugar namin kasi liblib. Dito sila nagnanakaw madalas kasi kapag doon sila sa sentro, mahuhuli sila agad ng pulis. So yun, hindi lang paglusob yung goal ng mga bandido mga kamaritas, kundi magnakaw ng gasolina kasi may motor sila at saka mga pagkain. Yun, baka nagtaka yung mga tao mga kamarites ba or mga supporters na bakit ang dami kasi nilang tanong, katulad nito mga kamarites. Dami nilang tanong ba na paano nabubuhay yung mga bandido ng ilang taon doon sa bundok. Puro lang naman doon mga gulay, mga prutas. Hindi kasi mabubuhay yung mga tao lang, hindi kasi mabubuhay ang mga tao sa prutas at gulay lamang. Siyempre, kailangan din nila ng karne, dilata, mga noodles, mga ganun mga kamarites. Nagsasawa din naman yan sila sa mga prutas at gulay. Siyempre, gusto din nilang tumikim ng lechon, yung mga ganun. Kaya sila nagnanakaw sa mga tindahan para makakuha sila ng pera. Pambili nila ng ulam at saka bigas, yun. Kaya nga sila dito bumababa para magmasid sa mga bahay-bahay. So, yun yung sinasabi ng mga bandido, lalong-lalo na si Butakal. Nag-uutos din siya ng mga tauhan niya para lusubin yung mga asawa ng hunters. Yun. Pero besides dyan mga kamarites, nagnanakaw talaga yan sila ng mga pagkain para sila ay mabuhay dun sa bundok. So yun,
mananawagan tayo kay Commander Butakal na sana ay magbago na kayo kasi hindi pa huli ang lahat. 2026 na, magbago na kayo. Pwede naman kayong bumuo ng pamilya dito sa baba ng bundok or dito sa probinsya. Pwede naman kayong bumaba, mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng pamilya para maging happy yung buhay nyo. Hindi man ganoon kadali, pero paunti-unti magbago kayo kasi hindi pa huli ang lahat.